Hi, I'm Wilson R. Ilaw. This is my video tutorial in computer programming. It's all about Java. And Java is a high-level object-oriented programming language developed by the Sun Microsystem. Though it is associated with the World Wide Web, but it is older than the origin of web. It was only developed keeping in mind the consumer electronics and communication equipments. It came into existence as a part of web application, web services, and a platform-independent programming language in the 1990s. This is only an introduction in Java. Then we made the sample program in Java. This is the program with an IO package. This is our package, import java.io. Without this, we cannot have an input. Our class name is vector7wri. Then this is our main method, public static void main string args. Then buffered reader x equals new buffered reader, new input stream reader system.in. Then declaration natin ng mga variable. Float a equals 0, b equals 0, c equals 0, d equals 0. Then dito yung pag-i-input natin ng mga variable na gagamitin natin. Then system.out.print grade for prelim a equals float.parse float. Ibig sabihin yung a, i-input natin siya kasi meron tayo nito. Then b, float.parse float, ganun din, kagaya din siya ng sa a. Then meron tayo ditong method name na getAb. Kokol niya yung method na nandito, static void getAb float a, float b, float c, float d. Then may declaration ulit tayo, float sum equals a plus b plus c plus d. Then float w equals sum divide 4. Then meron tayo ditong condition na if w is greater than 75, kung mataas yung w, yung total sa 75, magdi-display siya ng pass. Kung less than naman, failed. Kung equal siya, passing. Then system.out.print the average is, then yung w kung ano yung average na nakuha. Then subukan natin tong i-run. cd CD desktop kasi sa desktop nakasave yung ating program. Kailangan pag mag-save ka ng program, katulad siya ng file name tapos meron siyang .java. USDK 1.4. Yung Java, ginagamit natin siya pagko-compile para makita natin ng error. Then may error tayong isa ay isang kulang siya ng isang curly braces, yung close ng method natin. Save, then compile ulit. Ouch, ito pa rin. Oh, ulit ka to eh. Ulit. Kulang kasi. Wala na siyang error. Java, tapos yung class name natin, ginagamit natin to pag nagra-run na yung ating program. Input tayo ng grade. Yan, 78, 98, 87, 90.
pass. Then ang average ay 88.25. Then mag-open naman tayo ng sample program na GUI. Okay, ito yung mga packages natin. Import java.out para sa yung GUI base na natin yung object. Import java.out.event para sa mga button. javax.swing yung nagme-message na JOption. And class name natin ay prefixer 7. Then declaration ng button, label, text field. Then ito yung main method natin, public static void main string args. Then itong constructor natin, itong j.addWindowListener, ito yung para magkaroon siya ng close button, yung nag-exit. Then ito na yung itong mga method na to para to sa GUI. Kailangan itong mga importante, set visible, set size, set layout. Kasi kung ito naka-false, hindi mo makikita yung program mo. Kung set size naman walang sukat, di mo malalaman. Then ito na yun, parang pagle-layout na dito ng mga label, text field. Yan. New label, the LBL pred equals new label, enter prelim. Ibig sabihin, ang pangalan ng label mo, enter prelim. Ito naman, .set bounds method to para sa mga text field, button. Ito, X, Y, width, and height. And mga declaration natin yan. And sa text field, ganun din. Yung sa text field natin, walang pangalan kasi mag-i-input tayo doon. Kailangan meron kang add method kasi kung wala to, hindi mo makikita yung ginawa mong label, text field, o button. Then, ito, kaya to nakaset enable false para hindi mo ma-edit yung lalabas na sagot. Itong sa button na may add action listener, ito para magkaroon ng action yung button mo. Kasi pag wala to, kahit i-click mo na i-click yung button mo, walang mangyayari. Sa cleared meron din. Then may method tayo dito na public void action performed. And para to dun sa gagawin ng button yung mga formula na. Magde-declare na tayo ng mga variable. Float num1, num2, num3, num4. Then total tot equals 0. Then itong try, ito'y nagtuthrow ng error. Nagtuthrow siya ng mga error na dito kinakatch niya. Halimbawa dito, pag wala kang input, may lalabas na message. Then itong if jv.getSource is equals to diff, kung yung action event natin ay equals dun sa button na diff, itong gagawin niya, i-call niya tong method na to. Nandito yun sa public void get AB, float A, float B, float C, float D. Then float E equals 0, float Y equals 0, equals A plus B plus C plus D. Ito yung mga in-input natin, magpa-plus siya. Then Y equals E divide 4. Then if Y is greater than equal 75, magdi-display siya ng pass kung yung Y ay mataas o equal sa 75. Then kung mababa naman, failed. Then itong set text, pag di-display na to, kung sa IO para siyang yung system.out.print. Then yung method natin dito na get text, kinukuha niya yung value na i-input natin sa text field. Then subukan natin siyang run. Magko-compile na lang tayo sa desktop. Then wala tayong nakuhang error. Then run. Nag-error tayo kasi nalagyan ko pa ng .java. Kailangan wala na siya. Magra-run. Yan, ito na yung GUI base natin. Ito yung frame niya. Itong frame. Ito yung mga label. Text field. Yan, mag-input tayo ngayon.
Then, hindi natin makaklik yung sa total kasi naka-enable siya. Then, result. Yun, 79.75. Then, pass. Pag nag-clear tayo, magsiset text siya ng walang laman. Ayan. Then, pag wala tayong in-input, bago nag-click tayo ng kahit aling button, may magdi-display na yung sa J option. Must have an input grade. Ayan. Ayan. Tapos na. And that's all is my tutorial. Thank you for watching.